Heto na naman muli po tayo. May 15, 2026. Ang akin pong pagbubukas ng aking tinatalakay ay tungkol po sa ating buhay bilang tao. Ngayon po ang akin pong banggit sa inyo sa May 15, 2026. Sana po'y gumising na po tayo. Huwag po tayong patatangay sa hindi totoo. Pumunta na po tayo sa tunay na katotohanan. Kumbaga man po, at wika at banggit ang ating pinag-aralan ay mahina na. At gagamitin pa po natin ang puro kalokohang buhay na hindi tama. Ala na po tayong kalalagyan. Kaya po, muli ako sumusungo sa inyo sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon na aking binabalita sa inyo na doon lang po ating narating, ating pasalamatan. Pero kailangan naman po tayo gumising sa ating buhay na hiram. Sa kadahilanan na kailan po tayo maghahabol kung wala na. Kailan po tayo mag-aaral kung tayo matanda na. Ngayon po, bago pa lamang tayo, yung hindi nakararating sa matataas na antas ng pag-aaral, akin pong hinahabol. Huwag po kayong masyadong paniwaliin. Ang ibig sabihin po, pag-aralan nyo munang mabuti kung totoo ba yan, umaali-aligid sa inyong kinaroroonan. Hindi po tama na hindi na nga nakapag-aral, lagi pang naloloko. Sana naman po, gumising ang mga tao ngayon na heto at ako'y nangungusap sa inyo na kayo pinapayuhan ko. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa kilos at galaw ng matamis na dila at matamis na salita. Ito po ang aking bigay ngayon sa atin na biyaya ng Panginoon. Para po tayong ibon na lilipad-lipad na hinahanap natin ang kakainin nating araw-araw. Ganon din po ang buhay ng isang tao, lilipad-lipad lahat, nilalaban. Meron na nga lang po talaga na matatatag na hanap buhay, kagaya po ng eskwelahan, matindi po ang puhunan, limpak-limpak na salapi ang kikitain mo, pagawaan ng iyelo, yung kontratista, yung mga inhinyerong sikat, yung mga budistang sikat, yung mananahin ng mga Amerikanang mahuhusay. Kapag pepenggo-penggo lang po ang ating gagawing hanap buhay, mahihirapan po tayo na humanap ng kagamay at kaundaran. Kaya ngayon na ang akin pong tinatalakay ngayon, sana naman, ngayon na ako'y naririto na, humaharap na po ako sa inyo na nakatayo po ako dito sa aking kinalalagyan at kayo po, inaakay ko sa magandang lugar na sana huwag kayong mabiligan sa magandang pakisama sa nauunahan kayo. Kasi po, pag po kayo naunahan, ipagalimbawa mo, meron kayong lupa at kayo po patanga-tanga, hihiramin ng titulo, uutuin po kayo, ano mangyayari sa inyo? Pawaldas, pawala. Nakita niyo po, iyan po ang aking tinalakay sa araw na ito, na kung sakali man po at ang aking linya tungkol sa kasaysayan ng panggagamot, ngayon naman po, nadagdagan po tayo ng biyaya ng Panginoon na ito minumungkahi ko sa inyo. Tandaan niyo po, sasabihin ko, mentras matamis ang dila, kapatid yan ng manloloko. Kaya mabuti pa po yung konti ang salita, makatuturan at makatotohanan. Kasi po, hindi niyo po maitatanong, ako po, tumao rito sa St. Joseph Chapel, Isipin niyo po, 4 na po taon, lagpas pa ng 4 na taon, 44. Ngayon po, ako po'y maraming nakaharap na tao. Marami pong salita. Kapag sa umpisa at ikay naniwala, nako, talaga pong lilipad ka sa alapaap. Pero tandaan niyo po, sasabihin ko sa inyo,
na kapag may taong nagsalita ng 100 katao, ang tama lang po dyan, 3. Itanong nyo ulit sa akin yan. Kasi po, naging karanasan ko na sa panggagamot ko, marami po akong nakakahusap na mahuhusay, matatalino, may pera at meron namang walang pera. Ngayon, ang tangi ko pong masasabi sa tao, sana kung kayo magsasalita, huwag niyo nang inuunahan ang dila ninyo. Ha? Makita na lang sa gawa. At ako po, sa aking mga ginagampanan, marami na po akong karanasan. Wala na po kayo itatanong sa edad kong ito, mga kapatid kong nakikinig sa akin. Kung bagaman po at ang tinatalakay ko sa inyo umiba sa obligasyon ko, kasi po mga kapatid, kasama rin po ito sa yugto ng buhay. Kaya ngayon, sana ang aking binanggit sa inyo, ang mga titulo ng lupa ninyo, ang mga pera nyo, tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo, kapag ang sikreto 3 nakakaalam, hindi po sikreto yan. Ang sikreto po, 2 lang nakakaalam. Pagbibigay po ako sa inyo halimbawa. Warin mo po, ako'y kabataan pa, ako'y na disgrasya. Babaeng disgrasyada. Meron po ako, siyempre po, ang dapat lang makaalam ito, yung dumisgrasya sa akin at saka ako. Pero pag po ito nalipat na ng bibig, hindi na po sikreto ito. Ha? Kalat na po ito. Dahil madadagdagan po ang balita. Ha? Hindi mababawasan. Ang wikat banggit nga po ng matatanda, maharangan ang tubig sa dagat. Pero ang bibig ng tao, hindi pwedeng harangan. Kaya ngayon na ako po sumungo sa inyo na ang akin sinasabi makasaysayan at makatuturan. Kung halimbawa mo po may pera kayo sa bangko, huwag nyo po itong ipagtatapat, magkaroon po kayo ng sikreto. Ha? Kasi po, pag po nalaman kayo may pera sa bangko, tandaan nyo, pakikisamahan kayo ng magandang pakisama. Pagkatapos po, uungutin sa inyo, hindi naman po kayo makatatanggi. Dahil para pong nangungusap yung pera nyo sa bangko. Siyempre, pauutang nyo. Tandaan nyo po, ako po nagsabi sa inyo, hanggat maililihim ninyo ang inyong kabuhayan, lihim ninyo. Huwag kayong masyadong burgar. Ha? Ito po ang kasabihan na kapag daw po ang tubig sa dagat maugong, mababaw. Kapag daw po walang ingay, malalim. Karamihan po sa tao, makinig po kayo, karamihan po sa tao, yung yabang hindi nawawala. Ang pera po'y nauubos, ay yabang po'y hindi. Kaya po ako si Mother Paring na taga Bulacan, taga Barangay Tabigi Ginto, Bulacan, nangungusap sa inyo. At ang akin pong masasabi sa aking katatayuan, marami na rin po akong pahayag sa inyo na mahirap ipaliwanag sa ibabaw ng mundo. Kasi, kaya nga po nagkaganon, ibinigay na po na sa akin ng hiwaga ng Panginoon ang lahat po ng karanasan. Hindi po ang tumulong sa iyo ang maglilibing sa iyo, iba naman. Kaya ang tangi ko pong masasabi, talaga po, sa buhay ng tao, marami kayong pag-aaralan. Marami pong kayong gagawing landas ng buhay sa ibabaw ng mundo. Kaya, hindi ko naman po sinabi na hindi pare-parehas. Iba-iba po ng kategoriang ugali ang tao. Kaya po sa araw na ito, ako po magdadasal at kayo po isasama ko. Lahat po ng may mga karamdaman, akin po tinatawagan. Halina kayo at tayo makabahagi man lang kayo, mahanginan man lang po kayo ng hanging panalangin. Ito po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po'y naririto, humihingi po kami ng daigdig ng pagbabago. Sana po wag mo kami pababayaan, lagi mo po kami isama sa iyong kinaroroonan. Maawa ka po sa amin na kami po naririto na nilalang. Hindi po puro luha ang aming kakampin, kundi pawang
karunungan, kalinisan, at kaayusan, at kasipagan. Kaya Ama, Inang Birhen, mahal na Jesus, ikaw po ang aming tinatawagan sa pagkakataong ito na yaman din lang po kami pinagbigyan mong mabuhay sa ibabaw ng mundo. Lipusin mo na po ng biyaya at kami po lagi mong bibigyan ng kapatawaran sa aming nagagawang pagkukulang at pakasalanan. Kung sakali po't paulit-ulit ang aming ginagawang kasalanan, sana Panginoon, Inang Birhen, mahal na Jesus, kayo na po ang bahala sa amin. Kaya hindi ko na po pahabaan ang dasal ko. Araw-araw naman po nakararating sa inyo. Ito naman po pinag-aaralan namin ang aming mga galaw na dahan-dahan po ba namin na ilalandas ang aming buhay sa landas ng krus ng buhay sa tagumpay. Kaya ang nais po namin, kayo ang aming makaniig. Marami pong salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Sa buong may paniniwala po sa aking ginagampanan. Kaya maraming salamat sa nagpa-follow up at sana po may matutuhan kayo sa aking ibinabalita araw-araw dahil ito po naging habit ko na dahil ito po ibigay na ating hiwaga ng Panginoon na hanggang ako'y nabubuhay. Ngayon, tatawagan ko naman po dito. Nananawagan po ako sa mga matataas ng kabiyatilin. Kumbaga man po at paulit-ulit ang aking sinasabi, sana maunawaan niyo ito. Kasi kayo po ang aking tinatawagan at ako po. Kaya po ako nagkakaganito, nagpapapansin lang po ako sa inyo. Para po kayo masubaybayan, matulungan. Kaya kung sakali man po na kayo mataas ang inyong creatinine, ang gawin niyo po, magpagata po kayo ng niyog. Nagkata, isang niyog, kalahati po inumin niyo. Tandaan niyo po, yung pong gata na yan, kayo po'y magtatain na. Para po bang ginatang pinipig yan, inumin niyo po yan. Maya-maya po magtatain na kayo. Kaya po ako'y naririto na nalulungkot po ako sa mga tao na kapag po naharabas na kayo ng dialysis, kumpleto na po yan, walang katapusan. Kaya nga lang po kung minsan nagtataka rin ako, sana wag namang gawin 3 beses ang dialysis sa mga tao. Yung 2 lang nakakasakit na ng katawan, tatatluhin pa ninyo. Kaya kung sino man po sana ang tatamaan ng aking sinasabi, ito po naman para sa inyo, hindi po makasasama. Ito po hindi masama. Ito po paalala sa mga nakalilimot. At hindi po basta na hanggang doon na lamang yung isip nyo. Gumising kayo. Tinatawagan ko kayo, gumising kayo, ayusin ninyo. Lalong-lalo na yung wala ng panlasa. Hindi nyo ba alam na ang laman ng dumi ng katawan nyo, puro itim na po. Kung ano po yung nakikita ko na nakikita nyo na inaalis ko, yun na po ang laman. Kaya hindi na po kayo makalasa. At sa umaga po, ang malalasahan nyo, lasang burak. Pati po hininga nyo, lasang imburnal. Kaya po ngayon, ang mother pa rin po nangungusap, umaagapay sa mga tao para po magkaroon ng liwanag at magkaroon man lang po ng kaprasong simpatsya na may matutuhan. Lalong-lalo na po yung may mga mayoma, lalong-lalo na po yung may mga pikos. Iyan po mga easy lang po karamdaman niya kung matututuhan nyo. Kaya po, kung sakali man po na ako nangusap sa inyo, yung mga duming inaalis ko po sa tiyan, iyon po ang kinekemo na inaano sa ugat ng ilang beses na kinekemo. Kapag po kayo nakemo, manlalata na po kayo. Sasabihin niyo po maputi pa ang mamatay kesa po kayo laging kinekemo. Napakahirap po niyan. Para rin lang pong dialysis yan. Kaya kung ako man po naririto na nangusap sa inyo, at sana mapag-aralan ninyo yung lahat ng mga buntis na new generation, huwag kayong masyadong malakas kumain. Tasa-tasahan nyo, hindi baling madalas ang kain, pa konti-konti lang. Kasi hindi dapat po na bigay kayo sa pagkain, masisisaryan po kayo. At ang akin pong maipapayo sa mga buntis na new generation, 6 na araw na uminom kayo ng itlog na pula, wag po yung klaro. Madulas po yan. Uminom po kayo ng 2 kutsara, madulas din po sa puwerta. Hindi nyo po alam, mga kapatid ko minamahal, ako po ay nananawagan sa kababaihan. Hindi po ninyo alam na ang langis ng niyog napakagandang ibomba sa matres kahit na hindi po pa kayo magpalinis. Iyan po gawin ninyo. May paraan po tayo sa mga bagay-bagay na kagaya po ni Re. Eto, bumili po kayo nito. Alagay nyo po ng langis na ganyan. 2 times a month.
or lingguhan, bobombahin niyo po yan. Alam niyo mga kababaihan na nakakapansin sa aking mga sinasabi, hindi po magkakaroon ng dumi sa loob ng mattress ninyo. Kasi kapraso lang po na mikrobyo ang naiwan sa inyong mattress. Tandaan niyo po, iyon pong ga-spill pa lang, magiging cancer na. Nagpapasimula lang po sa maliit yan. Para rin lang pong apoy. Pag po nagsindi kayo sa iyo po'y nagliligablag. Kaya kung sakali man po na nagbigay ako sa inyo sa araw na ito, sana'y marinig nyo ang aking sinasabi. Ang langis po'y kailangan natin sa buhay ng tao. Ang langis po ng niyog. Nilalangis po ito, pagsikapan nyo po na kayo ang gumawa ng langis ng niyog, at ito po'y napakaganda na bisa sa katawan. Meron din po ako na-discover ngayon. Ako po'y nananawagan sa mga yung nangangati ang katawan. Gigising po kayo sa hating gabi at babasain nyo ng tubig ang buong katawan nyo. At ang ibig sabihin pala po nung nangangati na mainit, nagkukulang lang po kayo sa tubig. Kaya po, kailangan may tuwalya kayo handa. Magpupunas din po kayo sa hating gabi. At huwag niyo pong pababayaan na hindi uminom sa hating gabi para po hindi kayo umihi ng dugo. Lalaki man po o babae, kasi po ito'y naging karanasan ko, mahirap pong paniwalaan, ipaliwanag sa buong tao, na kaya ko lang po nasabi ito dahil ito'y karanasan ng isang mother pa rin ng Bulacan, na hindi na rin din po naman biro ang aking nakaharap na tao dito sa aking kinaroroonan. Kaya nagbibigay galang po ako sa inyo, na sana po'y maunawaan nyo ang aking mga pagbabalita araw-araw dahil ito po, meron kayong magandang kapupuntahan. May mapupulot po kayo. Lalo-lalo na po sa mga tengang kumakati, mga kati yung taeng, yun po nabibingi. Kaya ito po ang napakahiwagang suro-suro or langis or papatakan nyo po ng tatlo yan para po yung tutuli hindi po nagtututong at tumitigas po ang ugat. Kinakailangan din po yan na kung sakalit maririnig nyo, hindi po masama maglagay po kayo sa artal ng tubig na mga 6 na patak, pagkatapos po patakan nyo yan. Ang ibig sabihin po, yung ugat sa loob ng tenga nyo nadidilig ninyo. Kasi mahirap din po ang mabingi. Meron din po akong na-encounter dito sa aking kinaroroonan. Hindi ko po sukat akalain na yung po palang nerves dito po sa ngipin sa ibaba. Pag po pala tumugod sa tenga yon, iyon nakakabingi rin po pala yun. Iyon po ang pinagmumula ng mga nagbibingi na yan. Kasi yung hangin po natatagipos, nauubos. Kaya ako nanawagan na mapakarami pong bagay pala tayo, mga kapatid, na dapat pag-aaralan. Kaya kung sakali man po na narinig nyo ang aking sinasabi, ito po pasintabi ko sa inyo na ang aking pagtsatsaga sabog po sa mga taong may paniniwala. Bakit nga po ba hindi? Gano'n na po yung pumupunta dito sa akin. Ang akin po sinasabihan sa buong nagse-cellphone. Yung pong merong interest na buksan yung aking pangalan at itanong na naman ko ano na naman kaya ang balita kay Mother pa rin. Kaya araw-araw po ako ay nagbibigay sa inyo ng mga maririing salita. At saka po tandaan ninyo, kung hindi nyo naiintindihan, huwag kayong kikibo. Huwag kayong hahatol. Walang karapatan ang sino man sa atin na humatol. Kagaya po sa ngayon, ako po labis na nalulungkot sa nangyayari sa ating mahal na bansang Pilipinas. Sana naman po tayong lahat magising. Bigyan naman po natin ng respeto ang ating mga namumuno. Dahil sila naman po nalagay doon at hindi naman po nila ginusto. At nagdaan naman po ito sa magandang pagpapala para sa tao. Ang tangi ko pong masasabi na pabayaan po natin ang kanilang ranggo makalusot. Weather lang naman po yan At ang panalangin po natin, sana kung sakali na sila nakarating doon sa kanila, sila po ang mamumuno sa atin, ay ipanalangin po natin sila na matuwid ng landas at maayos ang lahat ng tao nang wala pong pasiklaban ng pasiklaban. Lahat po tinatalakay ko nga lalo na po sa mga eskwelahan, universidad.
maliit na eskwelahan, mababang paaralan. Nananawagan po ako sa inyo na sana po ang mga bata na nagkakaroon ng tigas ng ulo o napagkakaisahan, sana naman po ayusin ninyong mabuti. Kasi yun po, may puntos din kayo sa Diyos. Huwag po kayong pamunuan ng kaguluhan. Huwag po kayong mamuno sa hindi magandang pamamaraan. Kagaya nga po ngayon sa nagaganap sa atin. Ang tao po, wala nang ginawa kundi maglabanan. Meron pa rin po ako napansin, sana naman po magkapare-parehas ng laban ang pagbibigay ng mga taong may katukulan. Sana po magkapare-parehas ng pagtingin ang mga taong namumuno, huwag po magkaroon ng favoritismo. At isasaad ko rin po dito na nananawagan ako sa mga eskwelahan, sa mga barangay, munisipyo, huwag kayong magkaroon ng favoritismo. Kinakailangan na lumabang kayo ng parehas. Basta, ang akin pong sa May 15, 2026, yung pong pawang pagkakaisa. Kaya ako po naririto na nagbumabati sa inyong lahat na sana po maraming salamat sa inyo kung kayo mapapansin ninyo ang aking Facebook araw-araw dahil hindi din po biro ang maupo dito. Siguro po at marahil mapapansin din lang nyo naman ito. Ito po sunod-sunod lang at bahagi na ibinibigay sa akin ng Diyos sa aking isipan ang lahat na ito. Kaya po, pag-aralan nyo po ang dapat gawin ng bilang isang ina, bilang isang ama, bilang isang nag-anak na huwag pababayaan ng mga anak. Sino po ang kakalinga sa anak nyo kundi kayo? Sino po ang pagpapasensya doon? Sino po ang susuporta doon? Kayo po. Kaya po sana nananawagan ako sa mga ama o bagong magiging ama, tulungan niyong mabuti. Hindi basta kayo nagmahal, nag-anak, pinabayaan niyo anak ninyo. Kinakailangan pong itaguyod ninyo habang araw yan. Dahil pag ang mag-asawa po, nagkaroon ng problema, ang nagtatamasa ng kalungkutan ni anak. Kaya po sana sa araw at oras nito, iayos na po natin ang ating mga gagawin. Tulungan po natin ang ating sarili. Wikat banggit nga po sa magkaroon po tayo ng isang salita. Ngayon, kumbaga man po, at tayo may nakausap, meron tayong pinangakuan. Kung pag-aralan niyo po yon hanggang maaga, kung hindi tama, i-atras niyo po. Kagaya po ng halimbawa mo, kayo nakatagpo ng rep na napakamura. Sasabihin, murang-mura, sa taong gamit. Huwag po kayong basta bili ng segunda mano. Hindi niyo po alam, kaya po pinagbibili yon, may tama na, bibili uli ng bago. Kaya po, huwag niyong sagutin, huwag niyong sagipin ang sakit ng ulo ng iba. Kaya, Ama naming nasa langit, kami po naririto sa St. Joseph Chapel. Ako po kinukumpasan niyo ng mga pangungusap. Tulungan mo na po kami lahat, ituro mo na po kami. At sana po maging karapat-dapat kami sa inyo. Tingnan niyo po kami ng mata sa mata at kami naman po susunod sa inyo. Kaya ang pagbati ko po at pagmamahal sa mga tao na nagpa-follow up kay Mother Paring, alam nyo, tumitig kayo sa aking mga ginagawa at meron kayong mapupulot. Basta yung kaimutan ninyo, yung pagsisikap, huwag kayong pabaya, lalo-lalo sa mga papel kasulatan. Kasi kung kayo nanunungkulan, huwag kayong magtitiwala doon sa inyong nilagyan. Kasi po, meron kayong kalaban na nakawin lahat yung papel ninyo, ano pa laban nyo? Kaya mga kapatid, hinalawhaw ko na po lahat ang aking masasabi sa araw nito. At hindi ko na po pakahabaan. Maraming po sa inyong salamat. At sana po maisip ninyo yung sinasabi ko na lalo-lalo na po yung may mga diabetes. Hoy, mga may diabetes, nananawagan ako sa inyo, wala kayong experience na ang tiyan pala ninyo puro hindi na magaganda ang laman. Nagkakaroon kayo ng sugat sa gilid ng magkabilang balakang. Na doon po nagmumula yung sugat, kaya po napuputulan kayo. At yun naman pong naninigarilyo ng sobra. Sana sa araw at oras ito makinig kayo at may maganda kayo. Mahalin po niyo buhay. Lalo naman po doon sa mga manginginom, mga magulang, sana naman paminsan-minsan magagalit kayo. Sino magsasalita sa anak niyo kundi kayo? Kaya hindi bali pong mawala ang kanilang respeto, pero naiwas doon naman nila. Ang akin pong pagtayo isang mahiwagang
pagpapasalamat sa inyong lahat na sana po kung ako man ay nangungusap araw-araw, wala po kayong magagawa. Dahil ito po ay aming naging obligasyon. Kaya po kumakaway po ako sa inyo. Maraming salamat. Asikasuhin nyo ang karamdaman nyo, dagdagan nyo ang dasal, kung saan po kayo nararapat. At huwag po kayong pabigla-bigla ng pagpapaopera. Gagamit muna po kayo ng hakbang at saka po ninyo payo o tracing nyo mabuti para po maging ayos, lalo na po sa mga mata. Nananawagan ako. Salamat po, babay po sa inyong lahat. Love. God bless po. Mother Parin ng Bulacan.